God's promise of salvation. Yung pangako ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. Now, one of the most important verses in the Bible is in Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Napakahalaga po nito mga kapatid. Dahil dito ipinapakita, ano ba ang tao nung wala pa sila pagkakilala sa Diyos? At kung paano silang nakakilala sa Diyos? At nung nakakilala na sila sa Diyos, ano ngayon meron sila? So ito po ay parang patotoo ng isang tunay na Kristiyano. Lahat ba tayo may patotoo? Ang tunay na anak ng Diyos may patotoo. Tama ba? Kasi kung ikaw, wala kang patotoo kung paano kang binago ng Diyos, ibig sabihin hindi ka anak ng Diyos. Halimbawa, masasabi mo ba, ito ang buhay ko dati. Ngayon, nakilala ko si Kristo. Nung nakilala ko si Kristo, tinanggap ko sa puso ko, nagsisi ako ng aking mga kasalanan, eto na ako ngayon. Binago na ako ng Diyos. So makikita po natin, ang buhay natin dapat merong tatlong bahagi. Pag-usapan po natin mga kapatid, itong nasa Ephesians 2, 1 to 10. What we were. Ano ba tayo noon? The condition of humanity before salvation. Basahin po natin talatang 1 hanggang 3. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So, tingnan po natin yung mga highlighted words dito. Ang sabi dito, you were dead. Ibig sabihin, ang isang taong walang pagkakilala sa Diyos, ang isang taong wala sa Diyos, wala kay Kristo, siya ay patay dahil sa kanyang mga kasalanan at pagsalangsang. Pag sinabi nating trespass, ibig sabihin, ito yung boundary, nilampasan mo. Kumbaga, pumasok ka sa bahay ng may bahay nang walang paalam. So yung trespass, ibig sabihin, ito yung boundary na ginawa ng Diyos, pero biniolate mo eh. Hindi mo binigyan ng respeto ang Diyos. Yung mga commandments ng Diyos, ibig sabihin yan trespass, yung mga commandments ng Diyos, yung mga patakaran ng Diyos, nilabag mo. Kagaya ng 10 Commandments, ilang tao ang lumalabag sa 10 Commandments araw-araw. And then sins. Yung sins, ito yung mga kasalanan na alam mo na kasalanan na hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, pero ginawa mo pa rin. Trespasses and sins. Ang sabi dito, in which you once walked, following the course of this world. Ibig sabihin, sinusunod mo yung takbo ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundo, makasalanan eh. Kumbaga, nakikitakbo ka sa takbo ng mundo na makasalanan. At ang sabi, following the prince of the power of the air. Sabihin, sinusunod mo, sino ba yung prince of the power of the air? Si Satan. Sinusunod mo yung kalooban ni Satanas, hindi kalooban ng Diyos. At ang sabi dito, ang kapangyarihan ng Espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam po ninyo, yung salitang disobedience dito, or disobedient, ibig sabihin daw, ito yung tumutukoy sa mga unbelievers, mga hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi mananampalataya sa Panginoon, you are disobedient. You are a son of disobedience. Sons and daughters of disobedience. So, that's why, yung mga hindi mananampalataya, talagang disobedient yan sa Diyos. Ang sabi diyan, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. Ibig sabihin, yung naturalesa natin bilang mga taong makasalanan, tayo ay mga anak ng puot. Ibig sabihin, yung puot ng Diyos ay nananahan sa atin. That is why, ang sabi sa Romans 1:28, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So, ibig sabihin, yung galit ng Diyos. Alam niyo yung puot, yung wrath, yung anger, galit eh. Yung wrath, puot eh. Mas mabigat yung wrath kaysa sa anger, di ba? Ibig sabihin, the wrath of God, yung galit, yung puot ng Diyos ay nasa mga tao na mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, tingnan po ninyo, ito yung crime statistics, no? In 2021 to 2022 in South Africa,
Ang sabi dito, yung contact crimes, which is murder, attempted murder, ay nasa 60.6%. Yung rape sa South Africa, nasa 10,006. Yung hijacking, 92.2%. Yung robbery at residential premises, yung pagnanakaw na pumapasok sa mga bahay, 33.4% and 57.3%. Yung mga pagpatay, 5,760. Sexual offenses, rape, sexual assault, 74.1%. And then yung mga pagnanakaw, yung ang tawag dito, yung cash in transit heists, 142.1%. So sa buong South Africa po ito. Ibig sabihin, sa ibang parte ng mundo, marahil ay hindi nalalayo dito. So, dito natin makikita na napakarami talaga mga tao na nabubuhay sa paggawa ng kasamaan. So, tingnan naman po natin, the world according to murder. In 2013, yung top 10 na bansa sa buong mundo na top 10 sila sa pagpatay. Sino yung number 1? Brazil. Number 2, India. Number 3, Russian Federation. Number 4, China. Number 5, Colombia. Number 6, Nigeria. Number 7, Indonesia. Number 8, South Africa. And number 9, Philippines. Number 10, United States. Can you imagine, no? Top 10 tayo pala, no? Kaya lang, 2013 ito. Ano na kaya ngayon after 11 years? Sana hindi na tayo number 9. Nakakalungkot, ano? Top 10 tayo sa murder in 2013. So, pinapakita lang dito talaga na ang mundo punong-puno ng kasamaan. So, what is the helpless condition of mankind? So, ang sabi doon, no, we are dead in sin and trespasses. Sabihin, ang isang tao patay sa kasalanan. Kaya nga, siya ay intentional sinner. Ibig sabihin, intention yung kanyang, yung galit niya, yung kasalanan, intentional ito. Kasi may tinatawag na unintentional at intentional sins, di ba? Halimbawa, may naglalakad dyan na maganda, na naka-short. So, nagkasala ka ngayon, pero unintentional yan eh. O kaya sabihin natin na nangailangan ka talaga na sabihin na agaw buhay yung anak mo, yung asawa mo, wala kang kapera-pera. So, hindi mo man intention na, yung iba, hindi intention na magnakaw, pero dahil dahil matinding tawag ng pangangailangan, nakapagnakaw. Hindi ko din na-justify yung pagnanakaw, pero kumbaga, unintentional eh. Pero meron iba talagang intentional, talagang premeditated, talagang pinagnanakawan. Yung iba talagang nangre-rape talaga. Yung iba talagang mga pumapatay. Hindi yan, isa pa kasi nakapatay dahil self-defense. Unintentional. Pero iba talagang intentional. Crossing moral boundaries. At ito masaklap. Yung iba, pinagtatawanan pa yung gumagawa ng kasalanan at yung mga ginagawa nilang kasalanan, pinagtatawanan pa nila. Nagpapayabangan pa na, ako, 5 na na-rape ko, ikaw. Ako, 3 lang. Nagpapayabangan. Ako, nakupit ko sa tatay ko, 100. 100, mahinang klase. Ako, 200. Nagpapayabangan. Because these people are dead in sin. Anong sabi dito? Dictated by the world. Sabihin, dinidiktahan ng takbo ng mundo. Ibig sabihin, worldly influences that promote self-centeredness, mga sakim, mga makasarili, vanity, vain, materialistic, ungodly. Kasi nga, yun ang dikta ng mundo eh. Maraming tao talaga na katulad niyo, sinabi ni Pastor Nixon last Sunday, na sa South Korea, yung mga young people halos hindi na uma-attend sa church. Bakit? Kasi nga, nahumaling sa mga K-pop, nahumaling sa kamunduhan, samantalang 50 years ago, ano ang panalangin ng mga pastor ng South Korea? Lord, gawin mo kaming kasing yaman ng Pilipinas. Totoo to Mga Koreans mismo ang nagsabi, Lord, gawin mo kaming kasing yaman ng Pilipinas 50 years ago. Nung yumaman ng South Korea, ano nangyari? Napalayo sila sa Diyos. Samantalang dati, mga mega churches nasa Korea. Ang panalangin ng mga Pilipino ngayon,
Baligtad. Lord, payamanin mo kami kagaya ng South Korea. Kaya lang ang tanong, baka maya pag yumaman na tayo, ang mga young people, hindi na umattend ng church. Dapat mangako ka, Lord, payamanin niyo po ako at lalo po akong maglilingkod sa inyo. Hindi ba? Pag yun ang narinig ni Lord, naku, itong anak ko, totoo kaya ito? Sige nga, itry ko nga payamanin ito for 5 years. Yung iba, ganun ang panalangin. Dati, kinikita mo lang, 500. Sabi, Lord, tulungan niyo naman ako. Ngayon, kumikita ka ng 5,000. Ang tanong, napalapit ka ba kay Lord o napalayo? Pag napalayo ka, delikado ka. Baka yung blessing lumayo sa iyo. Naintindihan natin? Dictated by the world. Merong false idea of success. Now, sabi dito, they are dominated by the devil. Ibig sabihin, they walk through the principle of the prince of the air. So, ibig sabihin, yung gusto ng demonyo, yun ang sinusunod nila. They are controlled and influenced by the prince of the power of the air. Ilan sa inyo dito, nanonood kayo ng mga ng mga horror movies, mga vampire movies, mga zombies, nanonood kayo ng mga X-rated films. So, because that is the influence of the devil. Gusto ng demonyo talaga, pinagpipiestahan mo yan, yung mga horror na yan, yung mga patayan, yung mga vampire movies na yan, yung mga witchcraft movies na yan, mga horror, gusto ng demonyo yan. Entry point niya sa iyo yan. Naalala ko yung isang estudyante sa nursing, nung pinag-pray ko, nag-manifest yung evil spirit. Nung tinanong ko yung demonyo, sabi ko, paano ka nakapasok dyan? Nagsalita, kaya pala, nagsalita dahil yung nagsalita yung demonyo, nanonood pala to ng mga violent movies. So kaya mga kapatid, look at the helpless condition of mankind. So ibig sabihin, man without God, ang isang tao na hindi nabubuhay para sa Diyos, he is directionless, walang direksyon, defiled by sin, winawasak ng kasalanan, and destined for wrath. Ang destinasyon niya, yung poot ng Diyos. Naunawaan po ninyo? So grabe, no? Dead in sin, dictated by the world, dominated by the devil. So ang tanong dyan, my question is, how can a person who is dead in sin, dictated by the world, dominated by Satan, ever be saved from hell and go to heaven? Naintindihan nyo? Intindihan yung tanong ko, ha? Paanong tayo, ang isang tao na isang patay siya dahil sa kasalanan na nakabalot sa kanya at dinidiktahan siya ng masamang lakad ng mundo at si Satanas ay kinukubabawan siya, paano siyang makakalaya? Naintindihan nyo ba yon? Paano makakalaya itong taong ito? No wonder, may mga tao na sabihin mo na, magbasa naman tayo ng Bible, attend naman tayo ng church. Di ba pinagtatawanan ka? Yung iba nga, pinagsasalitaan ka pa ng masama, minumura ka pa . Pero ayain mo sa inuman, ayain mo sa sa outing, ayain mo sa SM, hindi ka pa tapos, sige, anong oras ba yan? Tagal naman. Kasi nga, bulag, patay sa kasalanan. Naunawaan po ninyo? So, kaya mga kapatid, listen, paano nga ba? Paano ba tayo makakalaya dito sa napakatinding kalagayan natin na baon tayo, libing sa kasalanan, at tayo dinidiktahan ng kamunduhan, at tayo ay dinudomina ng demonyo. Yun ang sabi na Ephesians 2:1-3. So, ano ang ginawa ng Diyos? What God did. So, tingnan po natin. God's gracious invitation. Ang sabi sa Ephesians 2:47, basahin natin, but God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. So, tingnan po ninyo. But God, grabe no? Subalit ang Diyos na sagana sa awa at sa kanyang dakilang pag-ibig na minahal niya tayo na kahit tayo mga patay sa pagsalangsang, binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya.
kayo ay naligtas. Tingnan po niyo, grabe no. Itong passage na ito, yung verses 47, grabe, punong-puno ng kahulugan. I can preach 5 sermons out of verses 4 to 7. Sa sobrang hinog, hitik na katuruan dito, nakita po ninyo yung mga highlighted word. Na ang sabi dito, ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para makalaya tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan dahil tayo mga patay sa kasalanan. Tingnan po ninyo mga kapatid, ito. Paano ma-imagine na tao'y patay sa kasalanan? Halimbawa, isang tao na nalaglag sa dagat, hindi siya marunong lumangoy. Nalunod siya. Tingnan po ninyo Ang isang taong nalunod, kahit hagisan mo ng salbabida, maliligtas ba yan? Unconscious ka di ba? Anong gagawin? O sabihin mo, eto, saluhin mo yung salbabida. Paano sasaluhin? Wala nga sa consciousness. Walang malay. So, anong gagawin mo? Tatalunin mo, ililigtas mo. Alam nyo, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi niya sinabi, etong salbabida Sino may gustong sumalo? Saluhin niyo. Kung ayaw nyo, wag. Hindi. Ang Diyos mismo ang tumalon sa tubig at iniligtas tayo. Sabi doon, but God made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Kaya nga, sa biyaya kayo naligtas. Ano sabihin ng biyaya o ng grace? Grace, undeserved favor. Hindi ka karapat-dapat dito. Pero binigay pa rin sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga empleyado, 1 linggo kang nagkasakit, Monday to Friday. Pero pagdating nung Saturday, sumweldo ka pa rin ng 5 araw. Anong tawag doon? Swerte? Hindi. Anong tawag doon? Biyaya. Kasi hindi ka karapat-dapat, absent ka no work, no pay Pero pinasweldo ka pa rin ng boss mo. Biyaya ang tawag doon, hindi yung na-11 ko si boss. Swerte, hindi niya nakita yung time card ko, absent ako. Napakaswerte ko. Hindi swerte yun. Naintindihan po ninyo. Ako nga, alam ko kung sino yung mga absent Habang nagpipreach ako, nag-attendance ako Kasi for 25 years, ang ginagawa ko. Yung first 5 minutes, pagpasok ko ng klase, attendance agad. Pagka 10 minutes, hanggang 10 minutes lang ang grace period ko sa mga estudyante. Sa 11th minute, -1 ng -1 yun. Kaya ang higpit ko talaga sa attendance. At alam ko kung sino yung absent. Pero, mga kapatid, merong mga estudyante na pala absent, pero dahil sa awa, naipasa ko pa rin. Sa awa. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. He made us alive together. So, what God did to those who received and believed. Ibig sabihin, John 1:12, to those who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. John 1:12. So, ano yung ginawa ng Panginoon sa atin? Una, He manifested His mercy and love. Pinakita sa atin ng Diyos yung kanyang awa at habag. Mercy. Pag sinabi nating mercy, ibig sabihin, hindi ibinigay sa iyo kung ano yung karapat-dapat sa iyo. Kasi ibig sabihin, 5 days, hindi ka pumasok, awol, dapat sisante ka Naunuhan po ninyo, sisante ka kasi 5 days, hindi ka pumasok, hindi ka nagpaalam, awol ka, dapat sisante ka. Pero, hindi ka inawol. Anong ginawa sa iyo? Pinasweldo ka pa? Naintindihan po ninyo? I hope you get my point, Kaya sang Diyos, mayaman siya sa awa at habag. God is rich in mercy and grace. Kaya si mercy saka si grace, kung ba magkakaanak kayo ng kambal, mas maganda yun ang pangalan ng anak ninyo, no? Anak ni Chela saka ni Paul, kambal yan. Mercy and grace, no? So, pangalawa, He made us alive with Christ. Binuhay tayo ni Kristo dahil hindi natin kayang buhayin ang sarili natin. He made us alive, binuhay tayo ng Diyos na kasama ni Kristo. Binuhay niya tayo, binuhay niya yung isip natin, yung puso natin, nakilala natin si Kristo, nagkaroon tayo ng kamalayan sa Diyos. Samantalang dati, ayaw mo magbabasa ng Bible, sabihin, ano ba naman yan? Ang pangit-pangit niyan, ano bang maintindihan ko dyan? Pero nung nabuhayan ka, grabe, mahal na mahal mo yung Bible ngayon. Mas mahal mo yung Bible mo kaya cellphone. Pangatlo, He raised us and seated us with Christ. Raised us. Sabihin, inangat tayo ni Kristo at iniupo tayo na kasama ni Kristo. Ano ibig sabihin ito? God changed your clothes of slavery to royalty. Ano ibig sabihin ng raised and saved, raised and seated?
Mahalaga po ito Ang sabi diyan, itinaas kayo ng Panginoon, sabihin, binuhay kayo, inangat kayo mula sa inyong kalagayan na slave, inangat kayo ng Panginoon, ginawa kayong royalty. Ano yung sabihin ng seated? Iniupo kayo, nakatabi ni Kristo. Ibig sabihin, tandaan siya sabihin ko, inuupo kayo kasama ni Kristo, kasama ninyo, binigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. That is power. You are seated beside Christ. God gave you the power to live victoriously. Naintindihan po natin. Now, ano ibig sabihin yan? Raised and seated with Christ. It means reigning with Christ. Ikaw sabihin, ikaw ay naghahari na kasama ni Kristo, restored for a purpose in Christ. Ni-restore ni Lord yung purpose mo. May purpose ka na ngayon. Hindi yung pagising mo sa umaga, anong gagawin ko? Hindi mo alam kung anong direksyon mo. Wala kang direksyon, pero ngayon, you are restored for a purpose in Christ. Alam mo na ngayon, bakit ka nabubuhay? May dahilan na, bakit ka nabubuhay? Pangatlo, you are raised into a new life with the power of Christ. Binuhay ka ng Panginoon. Dahil bagong buhay na may kapangyarihan ka na kasama ni Kristo. Kaya nga, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can bear all things. I can overcome all trials because of Christ who is with me. Naunawaan po natin, you are now destined for victory and not for failure. Repeat after me. You are now destined for victory and not for failure. Amen? Bakit? Because you are raised and seated with Christ. Naunawaan po natin, no? Maintindihin niyo pong mabuti. Napakaganda po nito, mga kapatid. Alam niyo ba yung kantang You Raise Me Up? Are you familiar? Alam niyo bang Christian song ito? Alam niyo, ito ang nagpasikat kay Josh Groban. Kung hindi dahil sa kantang ito, baka hanggang ngayon, struggling singer pa rin si Josh Groban. Itong You Raise Me Up, it is a Christian song. Ang nakakalungkot lang, si Josh Groban ay atheist. Pero anong lyrics na to, di ba? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ito, Ephesians chapter 2, verse 6. Naunawaan po natin, mga kapatid. You raise me up. Now, the greatest act of God is this. He saved us by His grace. Ang sabi doon sa verses 8 and 9, basahin natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of good works, so that no one should boast. Isa-isahin natin. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay naligtas saan? Saan tayo naligtas? Naligtas sa kasamaan, naligtas sa mga magnanakaw, naligtas sa sakit. Saan tayo naligtas? Saan? Sa utang? Saan tayo naligtas? Sa impyerno. By grace you have been saved from hell. Naunuhan po ninyo, sa impyerno kayo naligtas. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng biyaya. Biyaya ng Diyos. Iniligtas kayo sa impyerno. Nakuha niyo yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng illustration. We are not saved by faith. Tandaan niyo ito, we are not saved by faith. Hindi ka naligtas dahil nanampalataya ka. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Bigyan ko kayo ng illustration. Halimbawa, SM Valenzuela. Parang ganito, sabihin ni Henry C., lahat ng pupunta sa SM Valenzuela, bibigyan ko kayo ng 10 million pesos. Pero ang sabi ni Henry C., kaya lang dapat sumakay kayo dito sa jeep na ito. Kung hindi kayo sasakay dito sa jeep na ito, hindi kayo makakarating sa SM Valenzuela. Ngayon, yung jeep na sinakyan ninyo, yun yung faith. Yung 10 million na naghihintay doon sa SM Valenzuela, yun yung grace. Okay. Hindi dahil sa sumakay kayo dyan sa jeep na iprovide ni Henry C., makukuha nyo na nga yung 10 million, wala doon sa jeep. Ang 10 million nasa SM Valenzuela. Naintindihan nyo ba? So, kaya nyo nakuha yung 10 million kasi nagpunta kayo doon. Ang ginamit lang na instrumento, yung jeep. So,
Ibig sabihin yan, yung pananampalataya natin na ginamit natin para tanggapin natin yung biyaya ng Diyos para tayo maligtas. Ngayon, sino ang nag-provide ng faith? It is God who provided faith in our hearts. Kung hindi tayo binigyan ng faith ni Lord sa puso natin, hindi tayo mananampalataya kay Kristo. That's why you are not saved by faith alone. You are saved actually by grace. Naunaan po natin, we are saved by grace through faith. Naintindihan po natin. Hindi automatic na, bibigyan ko kayo ng 10 million. Hindi. Kailangan sumakay ka dun sa jeep of faith. Pumunta ka ng SM Valenzuela para makuha mo yung 10 million. The same thing. Hindi automatic na namatay si Kristo sa krus, lahat tayo sa langit pupunta. Hindi. You have to have faith. You have to believe that Jesus Christ died for you. You have to surrender your life to Jesus Christ and believe that He is your Lord, God, and Savior. And yung faith na meron ka, galing pa rin sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabi, oy, buti na lang, may faith ako. Hindi. Magpasalamat ka, binigyan ka ng faith ni Lord. So that's why we are saved by grace through faith. Ang said, that not of yourselves. Hindi ito galing sa inyo. Kaya huwag kayong magmalaki. It is the gift of God. Ano yung gift of God na yan? The gift of God is salvation by grace through faith. The whole phrase, salvation by grace through faith, is the gift of God. Naunawaan po natin. Amen ba? Okay. So, it is not of good work. Kaya hindi pwede sa, ay, mabuti na lang, sisimba ako, mabuti lang, babasa ako ng Bible, mabuti lang, nag-offering ako, nagtatides ako, mabuti lang, umattend ako ng prayer meeting, at sigurado sa langit ako pupunta. Hindi! Dahil hindi kayo maliligtas ng mabubuting gawa. Yang mabubuting gawa na yan, bunga na lang yan ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Naunawaan po natin. Dahil kung ikaw ay talagang anak ka ng Diyos, listen to this, kung talagang anak ka ng Diyos, may makikitang mabubuting gawa sa iyo. Naunawaan po natin. Hindi pwedeng anak ako ng Diyos, pero ang buhay ko mukhang demonyo pa rin. Hindi pwede yun. Anak ka ng Diyos, pero ang gawa mo, gawa ng demonyo. Hindi totoong anak ka ng Diyos. Sabi, so that no one should boast. So, what does it mean? Mga kapatid, we are saved by grace, no? Saved by grace through faith. It is not by our own selves that we are saved from hell, but it is a gift of God. Therefore, no one should boast that he saved himself from hell. Walang pwedeng magsabi, buti lang nailigtas ko yung sarili ko sa impyerno. Hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos nung ikaw ay nanampalataya. So, kaya napakahalaga. Dapat alam natin, marunong tayo magpasalamat, Lord, salamat na lang po at iniligtas mo ako. Dahil kung sa sarili ko lang, tandaan nyo to, kung pinabayaan tayo ng Diyos, hindi natin pipiliin ang Diyos. Kung pinabayaan tayo ng Diyos sa sarili natin, nandun pa rin tayo sa buhay na makasalanan. Naunawaan po natin, magpasalamat tayo na habag ang Diyos sa atin. Dahil nung nalunod tayo, sinagip tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo hinagisan ng salbabida, tumalon si Kristo doon sa dagat para sagipin tayo. Naunawaan po natin. Okay? Now, God is a God of grace. Ano ba yung tatlong Bible characters na naka-experience ng grace of God? Si Lot. Di ba, God sent 2 angels to save his family from destruction. Ibig sabihin, si Lot, bago sunugin ng Diyos, yung Sodom and Gomorrah, iniligtas niya yung pamilya ni Lot. Nagpadala ng 2 anghel. That is grace. Kaya lang, yung asawa ni Lot, ang sabi ng anghel, pag nakarinig kayo ng mga pagsabog, kayo lilingon. Lumingon yung asawa ni Lot. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Naging haliging asin. Lumingon Hindi niya matiis yung kanyang mga pangalawa, si David. Si David, na yung si Bathsheba na may asawa ni Uriah, na one of the best men, mighty men of David. Pero yung ginawa ni David, ginalaw niya si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa, si Uriah, na napaka-loyal kay David. Grabe. Immorality plus murder. Pero anong ginawa? Nahabag pa rin ng Diyos kay David. Hindi siya pinatay ng Diyos. That is grace and mercy. Si Paul,
Si Paul, na God showed himself to Paul in Damascus Road and saved him even though he murdered Stephen and hundreds of Christians. Ang daming pinapatay ni Paul na mga Christians. Pero nung siya'y naglalakad na sa Damascus Road, kinatagpo siya ng Panginoon, na-encounter niya si Jesus Christ. That's why, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10, ang sabi ni Paul, I am what I am because of the grace of God. At ang sabi dun sa unang Timoteo 1:12 hanggang 16, gusto kong basahin dito, no? Unang Timoteo 12-16. Ang sabi dito, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko sila, nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ng Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Grabe, no? Kaya nga sabi ni Paul, no, I am the chief of sinners. Ako yung pinuno ng mga makasalanan, pero kinahabagan ako ng Diyos. So what is grace? Grace is charis. Charis, hindi charis, charis. Grace, charis is Greek, no? Griego na salitang grace. It means the great favor of God given to the undeserving. Kaya nga, Ephesians 2:8 and 9, for by grace, by charis, you have been saved through faith. At ano naman yung karito, no? Karito, it is a verb of charis. Ibig sabihin, it is the act of God done to man that makes him highly favored. Kaya halimbawa, ginawan tayo ng kabutihan ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Yung pagkilos ng Diyos na iniligtas niya tayo, ang tawag doon, karito. That is, yung action word na grace, ginawa ng, yung grace na inaksyonan ng Diyos, ginawa niya karito. That's why we become highly favored. Kagaya ng sinabi niya kay Mary na ikaw ay babaeng pinagpala sa lahat, you are highly favored. We are also highly favored because of karito, the grace that God has done to us. Ephesians 1:6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us, karito, in the beloved, in Christ. Kaya, listen, lahat ng anak ng Diyos, you are karito. Kasi, ikaw ay ginawan, binigyan ng biyaya ng Diyos. Naunawaan po ninyo. Kaya napakaganda ng salitang charis. O, tawag natin dyan, charis. And then, charito. Naunawaan ninyo? Ganun kaganda yung mga salitang yon. Biniyayaan ka ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos na biniyayaan ka ng Diyos. Aba, that is karito. Yung pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos, that is karito. Naunawaan po ninyo? Charis, biyaya ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat pero binigyan ka ng kabutihan ng Diyos, ginawan ka ng kabutihan ng Diyos, that is charis and karito. There are three types of faith. Mabilis lang ito. Ano yung tatlong klase ng pananampalataya? Faith that saves. Yung pananampalataya na nakapagliligtas. Okay? So, manampalataya tayo, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos na ginawa niya sa atin at tayo maliligtas. Maliban naman ang palataya ka kay Kristo. Maliban na sakyan mo yung sasakyan papunta sa krus ng Kalbaryo, hindi ka maliligtas. You have to have faith. You have to use the faith that God has given to you in order to receive that salvation. Mga kapatid, you have to act on the grace that God has given to you. You have to have faith. Pangalawa, faith that sanctifies. Binigyan ka ng pananampalataya ng Diyos para magpakabanal. Yung faith, binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya para magpakabanal. Kaya hindi pwede na anak ka ng Diyos, pero ikaw anak ka ng demonyo sa kilos mo. Hindi pwede na anak ka ng Diyos, pero yung kung mag-isip ka, kung kumawa ka, kung magsalita ka, para kang anak ng demonyo.
Why? Because faith sanctifies. Nagpapabanal. Pangatlo, faith that gives success. The faith that God has given to us, it is the power to be successful in your Christian life. It is the power, faith gives you the power to succeed in your studies, in your business, in your career, in reaching your godly ambition. That is faith. Faith is given to you by God in order to succeed in everything in your life. Naintindihan po natin mga kapatid. So, what we are now, we are, ang sabi dito sa Ephesians 2 verse 10, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ano sabihin ng masterpiece sa Tagalog? Masterpiece. Obra maestra. Pag sinabing obra maestra, grabe, that is the best that you can do. Obra maestra yan. Ibig sabihin dyan, tayo bilang mga anak ng Diyos ay obra maestra ng Diyos. Why? Because we are created in Christ. We are called for good works. We are commissioned for a purpose. Naintindihan po niyo mga kapatid? Hindi ka lang basta iniligtas ng Diyos, tapos iniwan ka na dyan, bahala ka na sa buhay mo. Listen to this. You are a masterpiece of God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ano ba naman yung buhay ko? Bakit ako ganito? It is because you are not acting on faith. Hindi mo ginagamit yung faith na binigay sa iyo ng Diyos. You are not using the faith that God has given to you to be sanctified and to be successful in your Christian life. Kaya ka ganyan. Yung faith nandyan lang. Inaamag. Gamitin mo yung faith mo because God designed you to be His masterpiece. Naunuhan po ninyo, magpagamit ka sa Diyos, i-offer mo yung sarili mo sa Diyos, sabi mo, Lord, I am willing to be used, O God, then change me, Lord, transform me, Lord, according to your likeness. Then, you will become a masterpiece. Naintindihan po natin mga kapatid. Okay, now, alam po ba ninyo, the perfect statue in the world is the David by Michelangelo. Ano ang kwento niyan kay Michelangelo? So, in 1464, in Florence, Italy, merong dalawang sculptor, si Agostino di Duccio at si Antonio Rossellino, noong 1475, both sculptors, no, mga kapatid. Itong dalawang ito ay kinomisyon ng government ng Florence para isang malaking marble, no? Okay, siguro talagang ganyan kalaki yung marble na yan, malaking-malaki, para umukit ng isang estatwa. Kaya lang, itong dalawang ito, ang sabi nila, hindi namin kaya yan. Hindi namin gagawin yan. Bakit? Kasi nung tiningnan nila yung malaking marble, sabi, punong-puno ng taroli. Ano yung taroli? Imperfections. Maraming tama, maraming sugat yung marble. At para sa kanila, sabi nung dalawa na si Antonio Rossellino at si Agostino di Duccio, hindi namin kayang gumawa ng statue dahil yung marble na yan, ang daming tama. So, ano nangyari doon sa marble? For 25 years, yung marble na yan ay nandoon sa city of Florence, inuulanan, naaarawan, nadudumihan, tapos sinusulat-sulatan, kumbaga dinuduraan, ginagawang laruan ng mga bata. Hanggang after 25 years, dumating si Michelangelo. At the age of 26, si Michelangelo, sinimulan niyang ukitin yung napakalaking marble na yan. And what happened? After 2 years, the most perfect statue came out. The statue of David. Ano pong gusto kong puntuhin dito mga kapatid? You are God's masterpiece. It is true that you may have many taroli, or sabi, marami tayong imperfections, marami kang kasalanang nagawa, maraming mali sa buhay mo. But because of God's grace and mercy, He forgave you, He loved you, He raised you up, and seated you with Christ. Naintindihan po ninyo, God is greater than Michelangelo. He can create a masterpiece, an obra maestra, out of your messed up life. Because God is a divine sculptor. Kahit gaano pa kapangit, kayang gumawa ng Diyos ng obra maestra sa buhay mo. O Panginoong Jesus,
Dalangin po namin, Panginoon. Oh God, I pray, Lord, that the gift of salvation will really manifest in our lives today. Panginoon, dalangin po namin, oh God. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, kung ano ang buhay namin noon nang wala pa kami sa inyo. At kung paano niyo kami niligtas dahil sa inyong biyaya. Binigyan mo kami ng pananampalataya upang kami matutong maniwala at manampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus, for saving our souls. Thank you, God, for saving us from eternal torture in hell. Nawa, Panginoon, maunawaan po namin lahat. Ano ang kahalagahan ng salvation by grace through faith? At ito po'y aming panghawakan at hindi namin baliwalain. Salamat po. Nawa, Panginoon, kung sino man sa amin dito ang wala pang katiyakan ng kaligtasan mula sa impyerno, kahabagan po ninyo. Huwag niyo pong hayaan na ipikit niya ang mata niya mamayang gabi nang hindi siya nakapagsusuko ng kanyang buhay at hindi ka tinatanggap bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God.